na yung naging ground for impeachment, isa sa mga naging grounds, yung notice of disallowance. Sabi natin, masyadong premature yan. Hanggat hindi naging pinal yan, hindi yan maaaring maging batayan upang idemanda mo o tanggalin mo sa pwesto. Issue, Attorney Sal, kaugnay sa ito naman pong inihayaga ng Office of the Vice President na magsasagawa sila ng legal na hakbang matapos ngang i-disallow ng Commission on Audit o COA itong 375 million pesos mula sa confidential funds nito noong nakaraang 2023. Ayon sa OVP, nakatanggap sila ng notice of disallowance at plano nilang iapila ito alinsunod sa mga patakaran ng COA. Itinuturing ng COA na responsable sa nasabing halaga sina Vice President Sara Duterte, kasama sina Gina Acosta, Julieta Villa del Rey at Raymond Dante La Chica. Nakasaad din sa abiso na kailangang agad bayaran ang disallowed amount at magiging penal at executory ito kung hindi maaapela sa loob ng 6 na buwan mula sa pagtanggap ng notice. Ito, Attorney Sal, itong issue na to, matagal na rin to dahil nga ay yan nga sa mga confidential fund. Pero sa tingin niyo po, dapat mong bigyan ng pagkakataon ng OVP na maipaliwanag ulit at maapela itong disallowance notice o sapat na ba ito na naging findings ng COA upang agad ito ipatupad? Yung mga findings ng COA regarding the confidential funds na nagpadala sila ng notice of disallowance. Yan po ay hindi pa pinal sapagkat ang Office of the Vice President can avail of the legal remedies. Pwede nilang iapila, pwede silang pumunta sa mataas na hukuman upang questionin ang naging desisyon nila. Maaring nagkaroon sila ng pang-abuso sa kanilang discretion na huwag tanggapin ang mga paliwanag at mga dokumentong isinumite sa kanila. Sapagkat ang hukuman po ay maaaring tumanggap ng reklamo ng grave abuse of discretion mounting to lack or excessive jurisdiction on the part of the government institution subject of the petition. Kaya hindi pa po yan. Marami ng mga instances na yung desisyon ng COA ay napapabaliktad. Kaya hindi pa sinasabi na nga natin noon pa na yung naging ground for impeachment, isa sa mga naging grounds, yung notice of disallowance. Sabi natin, masyadong premature yan. Hanggat hindi naging pinal yan, hindi yan maaaring maging batayan upang idemanda mo o tanggalin mo sa pwesto. Kaya sabi natin, premature, dapat antayin nyo ang pinal na desisyon. At hanggat hindi sinasabi ng korte na hindi pa natama yung kanilang desisyon, hindi po maaaring sabihin na yan ay isang krimen o isang impeachable ground. Maliban pa ron, yung notice of disallowance, sinasabi lang sa kanila na yung mga pinadala nyong paliwanag nyo, mga pinadala nyong dokumento, ay hindi sufficiente para sa amin. Kaya, isoli nyo na lang yung ganong halaga. O, ibig sabihin, pag sinoli mo yon, o di wala ka nang dapat na panagutan. Unless, nag-file ka ng criminal case kaugnay sa disbursement kung mapatunayan mo na may irregularidad o illegal. Kasi kung ang batayan mo lamang ng notice of disallowance ay kulang yung mga dokumentong re-require sa'yo, maabsuelto lang yon. Kaya po sinasabi natin, dapat pinag-aaralan muna ninyo. Pinag-aaralan ninyo yung mga paghain nyo ng demanda o
lalong-lalo na sa impeachment ground, bilang impeachment ground. Kasi mapapahiya lamang kayo. Kaya yung pong sinasabing notice of disallowance na yan, na palaging ginagamit ng mga kalaban ni BP Sara na nagpapatunay daw na may illegalidad, hindi po totoo yan. Yung notice of disallowance, ulitin natin sinasabi lamang doon sa opisina ni Vice Presidente Sara na hindi sapat ang mga sinumitin yung resibo, dokumento upang ipaliwanag kung paano nyo nagastos o na-disburse yung pondo. Hindi po nangangahulugan na binulsa nyo. Hindi yun ang ibig sabihin ng notice of disallowance. Katunayan, sinasabi nga nung notice of disallowance, inyo na lang na isoli yan. Pero pwede nyo nga i-appeal yan So pag sinabi ng hukuman, teka muna, nagkaroon kayo ng abuso dyan. Kaya hindi po pwede ang notice of disallowance no. Mali yan. Kaya yung pong katanungan na yan, yung issue yan, hindi yan mariresolve lang with finality unless there is a court decision saying that there was such an irregularity or illegality in the disbursement of the confidential funds. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, tanggap po tayo ng iba pang balita. Inihayag ng PNP na naka-standby sila sa pagdating dito sa bansa ni resigned Congressman na Zizaldico. May hawak kayong proof of life ni Cos, ang pambansang pulisya. Alamin natin sa report ni Almar Forzuelo. Nitong mga nakaraang araw, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahuli na ng mga otoridad ang resigned Congressman na Zizaldico. Sa kanyang social media page, sinabi ni Marcos na kasalukuyang nakadetene si Co matapos umano itong tumawid papuntang Czech Republic na walang kaukulang dokumento. Ngunit ang naturang post ng Pangulo ay umani ng batikos mula sa ilang netizens. Sa pulong balitaan sa Campo Crame Lunes, Abril 20, sinabi ng Philippine National Police na handa na sila sakaling dumating na sa bansa si Zaldico. Handang-handa na po ang Philippine National Police pagdating dito po sa atin sa bansang Pilipinas. Especially po yung coordination ng ating pong Directorate for Intelligence, ng ating intelligence group, kasama po ang CIDG at ang aviation, na kung saan pagdating po dito sa Pilipinas, kapag bigyan ng kautusan ng Philippine National Police, kaagad po na i-diretso dito sa CIDG para sa kaukulang proseso katulad ng pag-fingerprint, medical and physical examination. Nilinaw naman ng PNP na hindi dadalhin si Zaldico sa PNP Custodial Center. At makaraan gawin ang mga nasabing mga examinations, agad po ito dadalhin sa Sandigan Bayan para i-return po yung warrant. At pagdating po sa Sandigan Bayan, doon na po magdidesisyon ng Sandigan Bayan kung saan po siya ilalagay po na detention cell. Sa ngayon po, ang custodial center po ay hindi na po paglalagyan ng anumang mga mahuhuli ng Philippine National Police sapagkat ito na po ay isang condemn. Pero nang tanungin kung bakit walang maipakitang litrato ang mga otoridad sa kabila ng anunsyo ng Pangulo na nahuli na si Zaldico, ito ang naging sagot ng PNP. Ang nabanggit po ng ating SILG na yung details as to his arrest at yung pang detalye kaugnay ng kaso ni Zaldico ay pinapaubaya po sa Department of Foreign Affairs. Ang tasking lang po ng Philippine National Police ang kanyang pagdating po dito sa Pilipinas kung ano yung proseso na magiging parte o role ng Philippine National Police. Ayon sa PNP, kumpirmado naman ang pagkakahuli kay Zaldico, ngunit ang mga detalye ay nasa ilalim na ng Department of Foreign Affairs. Kinoconfirm naman po ng Philippine National Police yung kanyang pagkaka-aresto. Ang sinasabi nga lang po natin, as to the details, kung ano po yung nakaso sa kanya, kung ito man ay violation ng immigration law, o kung ito man ay violation o pagpa-implement ng kanyang red notice, ito po ay hinahayaan na po natin sa Department of Foreign Affairs. Tiniyak din ng PNP ang kaligtasan ng dating congressman sakaling maiuwi na ito sa bansa. Kaugnay po na nasabing usapin, kasama po yan sa proteksyon na sinusiguro ng Philippine National Police, lalo na po sa kautusan po ng PNP sa ating pong Aviation Security Group. Sa ngayon, nananatiling palaisipan sa ilang Pilipino kung bakit wala pang inilalabas na litrato ang mga otoridad na magpapatunay na nasa kustodiya na nga si Zaldico. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News.
Ano pong inyong komento dyan, Attorney Sal? Dahil sa ngayon po, Attorney Sal, wala pang update sa end ng Czech police na naaresto nga talaga si Zaldico. Unang-una, yung kasi nagpapakalat ng fake news, yung kaibigan mo, yun ang una nagpakalat yan eh. Kung totoong peke yun, hindi sana mismo si Saldico nagsalita na hindi totoo. Sa tingin natin talagang napapalo na hindi siya umiimik. Ibig sabihin totoo. Mm. At saka, namang si Marcos Jr., siyempre hindi naman magsasalita yan kung walang credible na source of information. Pero lahat ng mga yan, yung pinag-uusapan tungkol dyan, lahat yan puro premature pa. Hindi pa natin alam kung madadala yan dito o hindi. Kasi maraming komplikasyon. Unang-una, ano ba talaga siya? Pilipino siya? O sa isang mamamayan ng Portugal? Kasi kung dual citizen naman siya, lalo nagkakomplika. Mm. Paano mo i-consider yan? Pilipino ba yan? Kasi kinansel mo na yung pasaporte. Yes, Attorney. O siya ay mamamayan ng Portugal. Pangalawa, wala tayong extradition treaty. So hindi mo maaaring sabihin ka, hindi, balik din na. Meron naman tayong usapan. Wala rin yan eh. At lumalabas na itong mga bansa, hindi nila usually binibigay yung mga nationals nila. Kasi kung Portugal siya, Portuguese siya, ay hindi nila ibibigay sa Pilipinas. Ito naman Czech Republic, most likely, tatapon nila yan doon sa Portugal, hindi sa Pilipinas. Kaya lahat ng mga usap-usaping pisaldi ko ay puro premature. Antayin na natin kung ano ang mga susunod na kabanata.